Isa sa pinakamatinding dilubyong naranasan ng ating mga kababayan sa Visayas ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong November 2013. Milyon-milyon ang naapektuhan at umabot sa 89 billion pesos ang halaga ng pinsala. Makalipas ang 2 taon, kumusta na kaya ang mga nasalanta ng Super Typhoon? Live mula sa Tacloban City by report si Jiggy Banicat. Jiggy? Rafi, Sandra, sa mga sandaling ito ay narito tayo sa Barangay Anibong at itong nasa likuran ko ay bahagi ng barko na natira na lamang dito. Yung mga kasamahang barko nito ay naialis na pero ito na lamang yung natira at ginawa nilang isang memorial. Bukas ay nakatakdang formal na buksan ito pero sa likod nito ay mga komunidad na nagsulputan matapos na maalis nga yung malalaking barko na napadpad dito. At ayon sa mga residente na ating nakausap, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakatanggap ng kumpletong tulong. Narito po ang report. 2 taon ang lumipas nang bumayo sa bansang tinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo, ang Super Typhoon Yolanda. Ang humambalos na hangin at mga nagngangalit na alon, nagdala ng dilubyo. Pero simula pa lang ito ng bangungot ng mga nasalanta, lalo na sa Eastern at Central Visayas. Matapos ang bagyo, marami ang nawalan ng tirahan at namamalimos ng makakain. Nakuna noon ng GMA News ang pagkakaanod ng isang barkong puno ng mga sako ng bigas. Nasimot ang sako-sakong bigas na laman nito. Ngayon, isa na itong simbolo, alaala ng trahedyang minsang kumitil sa maraming buhay. Ibang-iba na rin ang paliparan ng Tacloban na lubhang napinsala noon. May mga bagong gusali na rin sa lungsod. Isa ng Christ Lutheran Church na napuno noon ng putik at basura. Sa lahat ng pagkakataon kasi nandun palagi ang Diyos. Mawawala man ang lahat sa atin pero ang Diyos hindi nawawala. Ito naman ang itsura ngayon ng People Center na minsang naging tahanan na may 100 nasalantang pamilya. Wala nang nakatira rito ngayon. Karamihan daw ng mga residente mula sa Barangay 54. Nakabalik na sa Magallanes noong pang Marso ng nakarang taon. Ang ilan naman, nakalipat na sa temporary shelters. Pero ang isang komunidad sa Barangay Anibong, hindi pa raw naaambunan ng pabahay, kaya ang lugar na idineklarang no-build zone, halos puno ng muli ng mga bahay. Natatakot man daw ang mga residente, mas maayos naman daw ang buhay nila sa gilid ng dagat kaysa magsiksikan sa mga bunkhouses. Wala namang ibang mapupuntahan, sir. Yung dapat para sa amin, wala yun, sir. Siguro wala na yun. Kanina naglakad mula San Juanico Bridge hanggang downtown Tacloban ang libo-libong nasalanta para ipakita ang kanilang galit sa kakulangan daw ng tulong na ipinabot sa kanila. Batay sa tala ng Housing and Urban Development Coordinating Council at National Housing Authority, may 200,000 bahay ang target na maipatayo para sa Yolanda survivors. Pero may 17,000 bahay pa lang ang naitatayo at wala pang 1,000 ang na-turnover sa mga nakaligtas. Bunso daw ito ng issue ng occupancy permits. Hirap din daw ang 2 naturang ahensya na maghanap ng tatayuan ng mga bahay dahil sa dami ng requirements. Pero bago matapos ang taon, may 21,000 bahay ang target may patayo. May 42,000 naman sa Hunyo ng susunod na taon at may 28,000 pa sa susunod na Disyembre. Sa taya ng NEDA, may 150 bilyong piso ang pondong kailangan para sa Yolanda Rehabilitation Program. Sa ngayon, may 73 bilyong piso na ang nailabas. Gagastusin ng 10 bilyong piso ngayong buwan habang inilaan sa 2016 national budget ang natitirang 46 na bilyong piso. Bukod nga sa formal na inaugurasyon nitong Shipwreck Memorial, dito sa aking likuran ay nakatakda ring magtirik ng may 50,000 kandila yung mga residente dito sa Tacloban at kalapit bayan sa darating na linggo, ang mismong araw ng anibersaryo ng 2 taon ng pagtama ng Bagyong Yolanda. Sandra?
Jiggy, paano plano ng gobyerno considering na syempre hindi naman nakakaligtas sa kanila at nakikita naman nila na nagbi-build nga dun sa no-build zone itong mga residente. Anong ginagawa nila dyan? Bakit nangyayari yan, Jiggy? Kanina nakausap natin si Secretary Dinky Soliman at ang sinasabi niya ay mismong dapat barangay yung kumbagay nakikialam dito sa ginagawa nga ng ilang mga residente. Pero ang problema, yung mismong barangay chairman dito na tinamaan din, problema rin yung kanyang kalagayan. At kumbaga, hindi naman talaga totally naging maayos na naibalik yung kanilang uri ng pamumuhay matapos itong bagyong Yolanda. Kaya ang nakikita natin dito ay kahit papano nagkakanya-kanya muna talaga sila at yung talagang consolidated na effort para matulungan itong mga taga dito sa Anibong in particular dahil ito yung simbolo na nakikita ng hindi lang natin kundi ng buong mundo ay yun ang problema. Kumbaga nagbabalikan sila sa tinatawag at in-identify na danger zone, no-build zone at walang konkreto at malinaw na hakbang para talaga silang matulungan at yung iba nga dito ay hindi pa nakadaan sa debriefing 2 taon matapos na tumama yung bagyong Yolanda. Sandra. Jiggy, dahil nandiyan ka rin naman 2 years ago at ngayon nakikita mo rin kung paano muling bumabangon yung mga tao dyan. Anong insight yung maisa-share mo sa publiko? Anong pananaw mo bakit ganyan kabagal? Kung masasabi nga talaga may pagkukulang ba talaga yung gobyerno? Kung bakit mabagal yung pagbangon ng mga naapektuhan ng bagyong Yolanda? Sa personal na obserbasyon ko, Sandra, masasabi na talagang sabog yung sistema kung paano ina-account yung pondo, kung saan napupunta yung pondo, at sino-sino ba yung nabibigyan ng pondo. Kung gaano kabilis yung pagpapatayo ng mga bunkhouses o yung mga temporary shelters at maging permanent housing, nakikita naman natin yung naging resulta. Hindi mabilis, sa madaling salita. So, siguro yung mismong bilis at sistema ng accounting, ng pagiging transparent sa paglalabas ng pondo kasi sinasabi nga ng DSWD kanina, 1.1 billion pesos yung naipamahagi nilang cash donation o pondo para sa mga nasalanta. Pero pag yung mga bahay lamang, yung mga residente dito sa aking likuran, yung nakausap, talagang aangal itong mga ito. So, kung paano na ipamahagi yung sistema ng pamamahagi, sinong nabigyan, dapat siguro improve pa at makita talaga maging mas transparent yung pamahalaan kaugnay ng pamamahagi at pagresponde sa ganitong klaseng kalamidad. Sandra. Okay, maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikad.